Taon ng investigador sa Himpapawid, pinaanghang naman ang samot-saring kwento ng kahalayan at kabunduhan. Isa pang kwentong tatak investigador. Sa investigador, unang umalingasaw ang sikreto ng isang opisyal ng militar. Pinagsamantalahan di umano niya ang mga bagong pasok na sundalo. Sa isang bar sa Baliwag, Bulacan, nag-aapoy ang mga eksena. Tila walang takot ang namamahala sa hubaran. Kaya naman pala pabolsyo raw ito ng pulisya. Naloko na! Kaya't kumilos na kami para tuntukan ang kanilang kalokohan. Nakatatak na rin sa aming memorya ang kaso ng isang banyagang doktor na may diplomatic status. Pinaratangan siya ng pangahalay sa ilang batang lalaki. Ansan? Kuya! Baba! Dali! Baba! Tara, tanda. Day 1 pa lang, pinipilit na namin mahuli itong sinasabing diplomat na pedophile. Huling-huli namin sa akto yung banyaga na inaabuso sa loob ng kanyang sasakyan yung isang menor de edad. Naging saksi rin kami sa sunod-sunod na kaso ng sex scandal kung saan ilang kababaihan ang nabilad sa kahihiyan. Isa pa sa naging biktima ng sex video ang itinago namin sa pangalang Kim. Ang kanyang dating nobyo, di umano ang nagpakalat ng kanyang video. Habang ang iba ay nagpipiesta sa panonood sa kanya, si Kim naman ay halos babaliw na. Pero sa huli, nanaig din ang katarungan. Kamakailan lang, nahatulan na yung ex-boyfriend na nagpakalat ng sex video ng guilty. Naging killjoy rin ang aming programa sa ilang private party. Cut ang sigaw namin sa isang bahay aliwan. Stop the music naman ang hirit namin sa isang pool party sa lungsod ng Angeles. Pinulabog din namin ang mga cybersex den at sinagip ang mga menor de edad na mga modelo. Paisa-isa man o sindikato basta't wala sa lugar ng hilig, hindi namin titigilan. Naging tatak investigador din ang madadramang kwento ng pagsagip sa mga nawalay at naping mga mahal sa buhay. Sinikap namin maging tulay sa mga pamilyang nagkawatak-watak tulad ng mga anak na nawalay sa kanilang ina. Mga batang tila na pariwa dahil sa bukso ng damdamin. Ayan na kayo. Lumasok ka din sa loob kung gusto nyo. At mga anak na naipit sa pagitan ng mga magulang na di pinalad magkatuluyan. Kuha mo yan, walang kaagaw ng anak mo. Para sa'yo yan. Ako yung mama ko. Sa paglipas ng 10 taon, nakalulungkot na minsan ang nangaabuso sarili pang kadugo. Nay, tama na, Nay, tama na po. Tulad na lamang ng mga batang aming nasagip mula sa mga magulang na tila na pagkaitan ng katinuan. Ngunit karaniway kung sino pa ang nangangailangan na mas malalim na pansin at pag-aalaga, gutom, pananakit, pagkulong, at pagkadena pa ang gamot na inireseta ng sarili nilang pamilya. Mula sa mga nakatatandang lantana ang pangangatuman, hanggang sa mga paslit na halos wala pang muwang. Sinong may gawa niyan? Sinong sumakit sa'yo? Sinong nagsugat? Kasi napakaliit ng komunidad. Hindi may iwasan na ilalabas na namin yung camera namin, na antayin lang namin na lumabas yung nanay at yung kapatid ng bata. Tapos, minsan ilalabas na namin yung camera namin. Ang daming nakakakita sa amin dun sa lugar. Pero wala ni isa man na nagsumbong, wala ni isang pumiyok dun sa
nanay at kapatid nung bata. Kasi lahat gusto talaga nila na masagip na yung bata. Lahat sila nakikooperate kumbaga dun sa layunin namin na masagip na yung bata mula sa karahasan na dinaranas niya sa sarili niyang pamilya. Pero sa mga istoryang tulad nito kung saan sariling kamag-anak ang nagdudulot ng kalbaryo, mas lalo naming napatunayang ang mga Pilipino likas na handang tumulong sa kapwang nangangailangan ng saklolo. Ang kulungan ang dapat hantungan ng mga may sala at akusado, pero merong napupunta rito na walang sala at naaabuso ang karapatang pantao. Tulad ng impyernong inabot ng dalagang tinawag naming si Elena. Una kong nakita si Elena nung sumama ako sa mga kaibigan niya sa pagdalaw sa kanya sa kulungan. Ano na? Saan kadalas nangyari? Saan nangyayari sa Ilang ulit din naming iginiit na ang pita na hindi lugar para sa kabataan. Gaya ng mga nasa likod ng malamig na rehas, tila preso rin ang pakiramdam ng ilan naming nasagip mula sa mga mapagsamantalang negosyo. Mula sa pabrika at pagawaan, bahayaliwan, sa mga papangabuso. Huwag sana nating sanayin ang ating sarili na ilagay sa ating mga kamay ang batas. At sa mga biktima, huwag nating katakutan ang batas na siyang pumuprotekta sa ating karapatan at kalayaan. Susunod